And parang sarado pa siya. Hindi, parang bukas. Okay, ito na yung breakfast namin. So, ayan yung kay Maki. Ano yung hiya? Mga computers, camera, small appliances. Ayan guys, stories. Grabe ang premium na itsura ng strawberry Yung visa mo dito is student visa, tama? Kaka-relax dito sa Yara River, oh. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, this is the last full vlog natin dito sa Melbourne. And now, magbe-breakfast lang tayo. Mayroon lang tayo pupuntahang mga shops. Then, pupunta lang tayo sa Shrine of Remembrance. Tapos, kakausapin natin at tatanungin natin ang aking friend na almost local na talaga dito sa lugar na to. Kung ano nga ba yung mga top 3 restaurants niya, ganyan. At kung magkano nga ba mamuhay dito. Opo. Para magkaroon din kayo ng idea if ever you wanna move here. Okay, let's go. Grabe, super mamimiss ko talaga tong lugar na to. Like literally. And time check, it's already 8 o'clock. And today din po yung pinaka-flight day natin. Like from dito sa Melbourne going to Sydney. So 16:00 siya. So around 4 PM pa yun. So mga around siguro mga 11:30 aalis na ako dito sa lugar na to, papunta na dun sa airport, okay? And update ko na lang kayo later. Sarado pa guys, karamihan yung mga shops ng 8 o'clock and windy po ngayon and 12 degrees Celsius. Grabe ang hangin ngayon dito. Super! Alam nyo, ngayon pa lang, gusto kong sabihin sa inyo na so far po, nagugustuhan ko talaga tong lugar na to. Tapos yung area ng hotel natin, yung IBIS budget, Melbourne CBD, napakaganda po niya. Kaya if ever kung pupunta kayo dito, pwede nyo siya i-consider, promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo in terms of everything. Pero yung interior design, ng mismong lugar, yung hotel natin, medyo madilim talaga siya. And medyo slightly, parang medyo, hindi naman outdated. Pero gets nyo yung point, yung hindi siya maliwanag na maliwanag. Kasi kapag ka nag-check tayo ng hotels, isa yun sa tinitingnan natin kung maganda yung lighting, ganyan. Pero ito po, hindi ganon. Lighting lang naman ang medyo parang hindi giving dito sa hotel room natin. Pero the rest, wifi, location, budget, kung yan ang gusto nyo tignan, okay po to. Okay, ayan na si Maki. Hello! Good morning! So, saan tayo kakain ngayon? Sa Brick Lane. Brick Lane. Saan dito yung Brick Lane? Lonsdale din siya. Pero magta-tram din tayo? Oo. Okay. Pero one stop lang. Sige, let's go. Yan, so magkasama na kami. Last day na natin today na magkasama because I'll be going na sa Sydney. Yes. And guys, papakita ko sa inyo. Yan yung binili niya. Napupuntahan natin namaya naka-sale. Grabe, 189, no? 189. Kaya yan, nabudol tayo. Sana nga maabutan mo din. Sana. Bala ko kasi guys talaga bumili niya sa Hong Kong kasi mag-Hong Kong tayo next month. So sabi ko, mahal kaya dito? Eh hindi ko pa chine-check. And sakto, meron pa tayong free time today. So check natin siya. Tapos merong nirecommend si Maki, which is harapan lang natin na store. Ano yun? Palermo? Palermo. Yan, Palermo. Mga mumurahin, mga dupe. Pero parang ang social ng brand, no? Ang social ng brand na perfume. EDP siya, chinek ko. Though, hindi ko alam kung, chinek ko lang yung, meron ako nadaanan eh. May isa pang branch. May isa pang branch. So, check natin kung magkano yung bawat ml, okay? But for now, mag-breakfast na muna tayo. Then after breakfast, Shrine of Remembrance na muna. Tapos, dito na tayo sa CBD area. Let's go! Ayun guys, ito yung waku-waku. Kumain tayo dyan, Japanese resto. Nakakain ka na dyan? Hindi pa. Hindi pa? Ano ba? Ay wait, dito tayo kumain Shanghai Street. I mean, ibang branch yan. Shanghai Street yung kinainan natin. Kinainan natin sa Chinatown. Yun talaga yung main branch. Grabe guys, alam nyo, na-observe ko dito sa Australia, yung mga Chinese restaurant, ang daming serving. Oo, super dami kapag ka Chinese restaurant. Tapos, ano yan? Cupcake. Cookies gusto ko eh. Tapos gusto ko guys sabihin sa inyo, may nag-comment sa akin. Sinabing ganun sa akin, masyado daw, ano tawag doon? Yung naghahanap daw tayo ng ibang klaseng restaurant. Guys, I know po. I know. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya ako naghahanap ng authentic na Australian resto is because gusto ko lang talaga kasi medyo sawa na nga tayo sa Asian cuisine. And also, hello, shout out sa'yo, Jonard. Ayan, may special shout out ka sa akin. At galit na galit ka sa comment section. Galit na galit siya sa comment section. Tapos, sinabi pa niya sa akin na multiracial daw itong lugar na to, which is I know guys. Kasi dito, naalala mo kahapon, sinabi ko sa'yo, na dito parang ang daming Indians. Kasi guys, di-research ko din yan na ang top 3 dito top 3 na migrants dito is Chinese, Indians, then pangatlo tayo. Talaga? Dami
Yeah, pangatlo tayong Philippines. So yun, actually madami pang iba. Yung Korean din, pasok din siya sa top 10. Pero yung top 3 lang kasi yung tinignan ko that time. Tapos may comment din siya na ito daw Australia is founded by the British people. Guys, huwag kayong mag-alala. Nasa Melbourne vlog pa lang tayo. Meron pa tayong mga nakahanda sa Sydney leg, okay? Tapos meron pa akong mas magandang info na i-share sa inyo about sa British part dito sa Australia, which is yun yung parang isa sa nagpapa-interest sa akin, at abangan nyo yan sa Sydney part, okay? Okay, here na tayo sa breakfast area natin. Ang pangalan niya guys ay Brick Lane. Yan, ang ganda dito iba yung vibe. Alam mo ba yung bestseller dito, Maki? Hindi. Please wait here. Tignan nyo naman dito sa bungad pa lang may paminta sa asin. Oh, pati yan binlag. Okay, ito na yung breakfast namin. So, ayan yung kay Maki. Ano yung iya? Full meal waffle. Full meal waffle. How much is that? $25. Then this one, 6.90 ganun. Nasa ganun. Then this one, $25 din. Big breakfast yung akin. Then Hoji Cha Latte, $6.90. O, diba? So, meron siyang bread, sausage, egg, mushroom, ham, bacon, and tomato. Let's eat! So guys, tapos na kaming kumain doon. And so far, nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko yung big breakfast. Ikaw nagustuhan mo? Yung iyong waffle. Okay siya, no? So, though ako lang, alam niyo naman, sa mismong toast bread, yung gilid, ayoko lang siya. Pero the rest, nagustuhan ko. Tapos alam niyo, nung paglabas namin, kumanan lang kami. Tignan niyo to, meron ditong Barkada Pinoy Street Food. Though wala na tayong time magpunta dyan, sa susunod na pagbalik ko, dalhin mo ako dito. Punta tayo dito. Noted yan, Barkada Pinoy Street Food. Nakita ko lang habang dumadaan. Wala lang, share ko lang sa inyo na meron. Ano dito, meron akong nakita online, yung Serai, yung parang Filipino restaurant dito. Nakakain ka na doon? Oo, ano siya, parang malafine dining. Kaya pala, may nag-comment din kasi guys sa atin na parang ano siya, meron siyang Australian fusion daw. Which is ganyan. Kaya lang, actually ako din, personally, niresearch ko din siya and parang social-social nga yung vibe. So maybe, pwede natin itry yung Barkada na yun tapos yung Serai sa susunod. Kasi ngayon guys, susunod natin yung mga ibang types naman ng food muna. Pero sa Sydney maghahanap tayo ng Filipino resto. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo, si Maki nag-LASIK na siya. Kasi sinabi ko sa kanila, na gusto ko magpa-LASIK. Tapos sinasabi niya, yung sa sitwasyon niya, sa LASIK mo is parang medyo nasisilo ka na after. Kaya parang kailangan lagi akong may sunglasses. Kaya pala lagi siya may sunglasses. Ako guys, di ba kinikwento ko sa inyo? Kaya ako hindi nagsasunglass kasi nadadapa ako kasi before, nasa Boracay ako. Naglalakad ako sa konting kwento lang to Naglalakad ako doon sa station 1, 2, 3, ganyan. So, syempre, nasa Boracay ka, nagsasalamig ka ganyan. Nadapa ako talaga. Totoo ba? Totoo. Kaya may time na kapag kunyari, merong sunnies na ganyan, ang binibili ko, yung medyo grayish yung yung tipong, hindi siya tinted na tinted. Oo. Yun po ang reason. Kaya kung ba't ako nakasalamin na ganito kasi dadapa ako. Tapos kapag naka-LASIK na tayo, pwede na tayo madilim na sunnies, di ba? Okay guys, next stop. Andito ngayon tayo sa Shrine of Remembrance. Ganda ng mga naglalagas-lagas na mga parang na yan, yung yellow na leaves. Dito din yung Botanic Gardens pala. Now guys, paakyat na tayo dito sa Shrine of Remembrance. And also, gusto ko lang i-share sa inyo na ito ay ginawa to honor the veterans, yung mga Victorians na nag-represent sa kanila noong World War I. Diba? So, ayan po. And parang sarado pa siya. Hindi, parang bukas. Gumagalaw yung pinto eh. Let's hope for it. Ayan. And guys, ito po ay binuksan noong 1934. Tagal. Mas matanda pa sa lolo't lola ko. Guys, so may eternal flame. It's giving in sa pinunta natin sa Kyrgyzstan, saka sa Armenia. Tignan nyo guys, na nakalagay dito. This stone was laid noong November 11, 1927. So yan po, yan, yung date na yan. Pero ito, officially open siya sa public noong 1934. Okay? Just to make it clear.
Okay, so guys, pinakita ko lang sa inyo yung isang Shrine of Remembrance. And medyo, yung time kasi natin, medyo tight ngayon dahil ito na yung pag-alis natin dito sa Melbourne. And meron pa tayong mga itinerary ibang pupuntahan. Kaya if ever po, kung pupunta kayo dito, 10 o'clock siya nag-open, okay? Okay! Ito na yung JB Hi-Fi. So guys, para siyang big camera and also para din siyang Abenson vibes, ganun, sa atin sa Pilipinas. Mga computers, cameras, small appliances, phones, ganyan binibenta. Guys, tignan nyo, 1399. Ano yung pinaka-latest? Ultra? Ay, hindi naman. Pero anak mahal ng Ultra. Apple Watch, GPS something, 649. Search ko. Ay, 699. Extra case. Akala ko extra case. Check ko. So, 649. Actually, medyo mura na siya. 27,000 ang alam ko to. Though, hindi ko sure kung ano. Ito series, yung 2024 yan, bago. So, yung mas malaki akin syempre, 449. Ito malaki ka maker. 16,000. So, kasi guys, alam ko ano yung kaiba nito ngayon eh. Series 10, always on. May ECG siya. Parang gusto ko ng ECG eh. May ECG pa, yung sa puso. Oo, ito wala. Track nightly wrist temperature. May ganun. Sleep tracking. Oo. Lagi ko suot to, hindi ko ito hinuhubad. Check natin. Punta muna natin yung AirPods. Papakita ko na din sa inyo guys, yung Apple Air 11 inch. Dito ay $1,249 Australian dollars. iPad A16. Dito naman yung Wi-Fi lang $599. Tapos itong iPad mini, yung Wi-Fi lang 128 gig is $799. Yun lang namin maipapakita ko sa inyo muna. Check natin, umikot muna tayo. Tanong natin kung saan yung... Ay! Ito yung mga Osmo Pocket. Ito. Tignan natin kung magkano yung Osmo Pocket 3 dito. Osmo Pocket 3 Creator Combo 1129. Convert 1129. Mas mahal. Mas mahal dito. 849 yung 849. 31. Mas mahal nga dito yung Osmo Pocket 3. Confirm. Grabe, oo nga guys. Nakasale 189. Tapos, ano yan? Yung 189 yung AirPods 4. Tapos ito is 349. Yung AirPods Pro na may noise cancellation. Tapos guys, ito 299 AirPods 4 with active noise cancellation naman. Ito wala. Tapos ito meron. Tapos ito. Ano to? Wait, check natin. Ito yung gusto ko, AirPods Pro. Pero check ko nga muna sa website ng Philippines. Check natin yung presyo sa Pilipinas para meron tayong guide. May mga accessories tayo. AirPods Pro 2. So, ang presyo niya, bagal. Tignan nyo guys, sa Pilipinas, 14,990 siya. Itong AirPods Pro 2. Pero dito, 349. So, pumapatak siya na 12,800. So, mas mura pa din here. Tapos, ito namang AirPods guys, na, ano siya? AirPods 4. With active noise cancellation, 299. So, dito, 11,490 sa Pilipinas. So, kung 299, 11, parang mas mura pa din dito ng hundreds lang. Dito. Pero at least, mas mura pa rin dito. Tapos, 8,490 naman yung AirPods 4. Dito, 189. Mas mura nang di hamak dito sa Australia, yung AirPods 4. Nakasale kasi talaga. Oo, so itong dalawa yung mas mura. AirPods 4, tapos ito. Biling ko na to, no? Biling ko na. Guys, deserve ko ba? Bibiling ko na ba? Gusto ko talaga bumili nito. Sige, bilhin na natin. AirPods Pro 2. Pero alam nyo guys, sa mga taga Melbourne dyan, or kung hindi, mga magbabakasyon dito, ang mura nitong 182. One of these AirPods Pro? 2? Yeah, one. Yeah, one pieces of this one. Grabe. Aalis na lang tayo dito when nag-ano pa tayo nakabili. Okay, ayan guys, 349. Let's go. Ayan guys, nabili na natin AirPods Pro 2 here sa JB Hi-Fi. Cheapest place to buy gadgets. So, bago tayo lumayo, dito po tayo bumili sa JB Hi-Fi. So, puntahan nyo lang yan. Tabi siya ng Ted's Cameras. Papunta tayo guys sa Torres. Tignan nyo yung dadaanan. Ganito yung itsura. Skinita. It's giving kakaibang vibe. So, sabi ni Maki, masarap daw dyan. Ano ba seller dyan? Strawberry matcha. Oh my god, strawberry and matcha combined, yung favorite ko. Torres. So guys, nandito ngayon tayo sa Torres na. Nasa loob na tayo. Tapos si Maki, ito yung nirecommend niya na masarap daw na matcha na go-to place nilang magkakaklase here. And magkano yung matcha dito? Yung strawberry matcha $10. Pero yung matcha alone. Ay, ito pala, $7.5. $7.5 yung matcha alone. Tapos, ilang dollars? Yung strawberry matcha? $10. O, diba? Tapos ito itsura niya. Yung fix can lang. Medyo konti pa yung tao ngayon. Pero madami daw tao dito usually. Pumipila daw sa labas. Ganun. And yung vibe niya guys, nakaka-relax lang. Tapos yung mismong tugtog, naririnig nyo naman. Parang aesthetic, ganun. Ayan guys, Torres. Grabe ang premium na itsura ng strawberry Torres.
established 2021. Kabubukas lang. I mean, matagal na pero hindi siya yung tipong 2005 levels. Yan, Tories! Sarap nga ng strawberry. Masarap. Ano siya? Meron siyang, hindi ko alam yung tawag, parang granules. So parang buo. Ano ba tawag doon? Basta yung gano'n. Okay, so guys, before we separate, may pagkalon. So, before we part ways, gusto ko siyang tanongin ng mga tanong about dito sa Melbourne and kung ano yung mga top ganun niya. Ngayon, gusto nating alamin kung ano yung kanyang mga opinion, ganyan. So, may inihanda ako dito ng tanong for you. Though, alam ko naman ano to, mga wholesome naman to, tapos hindi naman siya yung tipong hindi bawal ipaalam sa madla, ganyan, okay? Pwede mo to sagutin ng Tagalog, ha? Huwag mo ng English, kasi iba dito English kung tinatatanungin sa'yo, okay? So, meron akong 5 questions, easy to. Easy questions na 5. Meron akong mid na questions 5. Tapos meron akong 6 na medyo hard, which is kaya siya hard kasi medyo personal, ganyan. Though, okay lang naman to. Alam ko naman kung ano yung mga gusto mong sabihin sa kanila or hindi. Okay? So, number 1, is Melbourne generally safe for tourists, especially at night? For tourists. Honestly, oo. Mas safe siya. Compare sa New York na kapupunta ko lang, in general US. For me, feel ko mas safe talaga dito sa Australia. For the tourist. Number 2, where can we buy the cheapest groceries here in the city? Yung supermarket. Kasi 'di ba merong mga sikat dito na yung Aldi, Coles, Woolworths. So ikaw, as a local na namamalengke talaga dito sa supermarket, ano dito yung mura for you? Saan? Ako, Woolies ako lagi. Always. Woolies. Woolworths. Either Coles or Woolworths. Yung dalawa na yun. Doon ako lagi nag-grocery. So for you, mas madaming sale doon sa Woolies kaysa sa Coles? For me. Kasi guys, pero almost the same lang sila eh. Pero kasi since for me, mas malapit yung Woolies sa akin. So, mas doon ako nagpupunta. Saka kasi, sa mga nagko-comment sa akin, Coles daw. Pero Woolies based sa observation. Halos same lang sila. Okay, so next question. What's your favorite local spot that most tourists don't know about? Local spots? Yeah. Feel ko yung Yarra River. Yarra River? Oo, feel ko doon. Madalas kami ng mga classmates ko, like, lang, pagka kuyari, trip lang namin tumambay lang, ganun. Upo lang kami sa gilid ng river, tapos, lang, kwentuhan lang, ganun. So, feel ko yun. Masarap kasi siya masarap mag-relax doon, ganun. Yun. So, kung merong isang araw lang, yung isang turista, dito sa Melbourne, ano yung gusto mong isuggest na hindi nila ma-miss? Aside from generally, CBD, common na yan. I mean, kung meron sa loob ng CBD, ano yun? Hindi ako prepare dito. Bigla ka bang na-shock? Wait lang. Sa loob ng CBD lang. Kahit ano, mahala ka na, sige. Feel ko, breakfast talaga. Yung breakfast spot? Oo, breakfast brunch spots dito sa Melbourne. Kasi yung mga tao dito, talagang maaga talaga silang gumigising para sa breakfast lang. So, feel ko, at saka as a person na nagtatrabaho sa isang restaurant, I would say na yung mga mostly tourists talaga, nagbe-breakfast talaga sila. Tinatry? Oo, tinatry talaga nila. So, feel ko yun. Sa atin sa Pilipinas, hindi ganong uso yun eh. Uso yun, oo. Pero dito yun yung thing. Okay. Okay, next. Dito naman tayo sa mid questions. Mga top 3 ito. So, number 1. Gusto ko malaman kung ano yung mga top 3 restaurants mo na gusto mong i-share sa kanila. Top 3 restaurants. Feel ko unang-una yung Soy. Soy 38. Favorite ko talaga siya, guys. Ano pa ba? Recommend ko na yung work ko, syempre. Brunetti. Yung Brunetti naman more on Italian. Mga pasta, pizza, ganyan. Tapos, ano pa ba? Feel ko pagka yung budget talaga, on a tight budget, China bar. Favorite ko talaga yung China bar. Like, kuyari, nasa bahay lang ako, tapos yatabad ako magluto, ganyan. Order lang ako sa China bar. Ganun. Parang hindi ko napunta yung China bar, no? Parang hindi mo nga na-try. Hindi ko siya na-try. Next time, itatry natin yun. Kayo guys, kung pupunta kayo, itry niyo yung China bar. Next question. Ano yung top 3 shopping place mo dito? In general, bahala ka na. Unang-una, DFO, syempre. DFO. Oo, kasi yun yung mga mura. Feel ko Emporium. Emporium. At saka Melbsy. Ano na? Melbourne Central. Melbsy. Doon ako namimili mostly. Next, ano yung top 3 chill spot mo na tinatambayan siguro dito o pinupuntahan sa area nyo? Kami kasi ng mga friends ko dito, mahilig kaming yung park lang. Ganun. Park lang. So, ano yun? So, madalas kami sa Carlton Gardens. Tapos, yun yung Yarra River.
Tapos tambay lang, ganun lang. At saka tambayan chill spots. Saan ba kami tumatambay? Kasi more on parks lang kami tumatambay eh. Fitzroy Gardens. Huwag kakalapit lang yun, pero mostly doon. Saka lahat naman ng yan free no? Free puntahan Oo, free lang lahat yan. Okay, next question. Ano yung top 3 coffee shops, bakery, pastry shops na gusto mo here? Parang yung Brunetti, parang pastry shop na ngayon no? Pero yung iba. Unang-una, Bloomwood, as a macho girly. Bloomwood. Tapos, etong Tories. At saka, Market Lane. Market Lane, ano siya, wala siyang dine-in. Hindi, coffee lang siya. Wala siyang dine-in. To go lang siya. So, usually, malapit lang sa school ko yun. So, usually, pag break time namin, ganun lang. Grabe, ang napuntahan ko lang sa mga yan, Tories lang, no? Oo, kasi hindi ko pa napupuntan yung wood, ano yan? Bloomwood. Bloomwood. Basta guys, lahat ng mga sagot niya ilalagay ko sa ibaba para makita niyo, okay? Tapos, final question natin dito sa mid na to. Ano yung top 3 go-to mo or lagi mong pinupuntahan? Though parang yun yung mga sinagot mo na kanina, pero baka meron ka pang gustong i-share sa kanila na pwede nilang puntahan since mga turista sila. Yung hindi ganong common na. Pagkain ba? Bahala ka na. Feel ko for tourists, puntahan nyo yung Good Measure. Hindi ka napunta doon. Good Measure, ano ba? Bloomwood talaga re-recommend ko eh. Ano pa? At saka, siguro try nyo rin yung Maker. Maker, coffee shop din siya. Yan guys, ang kanya mga recommendations. Pwede nyong puntahan. Sa susunod na balik natin, yung mga hindi natin napuntahan sa binanggit niya, pupuntahan natin, okay? So ito, hard questions naman tayo. Ito naman, yung part naman na to, kasi siya, di ba, solo living siya dito, living alone, diaries, ganyang level. Yun ang itatanong natin sa kanya. Tapos about sa mga parang kung magkano ba dito, ganyan. So number 1, ano feeling mag-living alone dito sa Melbourne? Siyempre masaya. Masaya naman talagang mag-living alone. Pero at the same time, malungkot din kasi syempre ang layo sa family. Mag-isa lang kasi ako dito. Tapos, as in, wala akong kasama, like mga friends lang, ganun. Pero iba kasi yung may kasama kang family na malapit sa'yo. So, ayun, masaya siya, malungkot, and mahirap at the same time. So, dun lang umiikot yung emotion. Grabe, Tonight with Boy Abunda pala. To, wait yung tissue. Naiyak. Huwag ka umiyak, huy. Ano ba? O, yung parents mo nanonood, shout out mo sila. Okay, next question. Ano ang kaibahan ng pamumuhay dito sa Melbourne at Pilipinas? Syempre, madami yan. Pero ano yung parang, nung dito ka na tumira, ay grabe, ito yung parang kakaiba talaga. Maliban sa weather, common na yan, given na yan, okay? For me, yung work and life balance. Kasi naranasan ko magtrabaho sa Pinas. Kung yung sa industry ko, yung sa hospitality, sobrang hirap ng hospitality sa Pinas talaga, as in. Elaborate. Like, you're working 8 hours a day, pero parang yung sahod mo hindi enough. Pero dito, parang mafe-feel mo na, oh my gosh, ganito pala dito. Well compensated. Oo, ganun. So, yun, I would say work and life balance. Yun yung ano mo dito. Next question. Ano yung nagustuhan mo dito na gusto mo meron din sa Pinas sana? Yun nga, yung work and life balance. Oo, kasi unang-una, nag-work ka, pero hindi enough eh. Kasi naranasan ko sa Pinas. Pero dito nag-OT? May OT pay dito? Oo, meron din naman siyang OT pay. Pero as a student, syempre, kailangan sumusunod sa work limitations, yung work hours lang na allowed. Next question. This question is medyo personal. So, you can answer kahit hindi exact amount, ganyan. Kahit estimation lang, bahala ka. So, magkano usually yung rent ng mga accommodation dito ikaw as dito ka na nakatira? Hindi mga Airbnb price, hindi mga hotel price. So, ang pagbabayad dito, kasi nabalitaan ko na parang per week, ganyan. So, ano yung masashare mo dyan sa halaga per week or per month, ganyan? Yung rent ko? For me, nag-around 300 to 350 a week. Si CBD kasi ako, so medyo pricey siya. Pero naranasan ko na din naman tumira sa suburb, which is a suburb. Magkano naman sa suburb? 150. Like all in na siya, like may bills na. Yung sa 300 to 350 na yun kasi wala pa siyang bills. So, around that range siya. Just per week siya. So, kumbaga kapag kunyari sa suburb, ang downside lang nagka-commute ka pa papunta dito. Oo, yun kasi kaya naman pinili ko sa city tumira kasi andito both yung work and yung school ko. Mostly kasi ng students dito, kaya yung school nila nandito sa city, pero yung work nila nasa suburb. So, parang convenient sa kanila kung nasan yung work nila, doon sila nakatira. So, for me, andito kasi yung work ko sa city and school. So, yun, dito na ako nag-stay sa city. Kahit medyo pricey, pero kasi mas pinipili ko yung rest.
So guys, hindi kasi kasama dito sa mga niready kong tanong sa kanya, pero gusto ko lang i-share sa inyo na si Maki, estudyante siya dito at the same time, nag-work din siya kasi may ganong klaseng visa eh. So ito, hindi ko to kasama sa inihanda dito, pero yung visa mo dito is student visa, tama? Tama, yes. Tapos, kapag ka student visa dito, ano yung parang limitations? Kunyari, kapag ka mag-aaral ka dito, ilang taon yung maximum na pwede ka mag-aral. Tapos, yung work hours, ano ba tawag dyan? Yung pag-duty mo, kung ano siya. Share mo lang sa kanila para meron silang idea. Depende yan sa course na kukuhanin nyo. Pero yun sa akin kasi is cookery, which is culinary sa Pinas. Mostly 2 years yung course na yun. And yung work limitations naman, ano siya, 24 hours a week or 48 hours per fortnight yung allowed na work hours mo. Pagka nag-ano ka doon, exceed ka doon, may penalty siya. Or ewan ko may penalty or mapapadeport. I'm not sure, pero kasi hindi ko ginagawa, guys. Talagang strictly nag-ano ako doon sa work Pero limitations. usually, ikaw as a student na nag-work dito, iba ba yung rate ng student na nag-work dito sa yung normal na nag-work? Like parang naka-work visa or what? No, hindi. Same lang siya. Same lang. Pantay-pantay lang din siya. Hours lang yung parang ano sa inyo. Yun lang yung pinagkaiba. So, ganun siya guys. Ano siya dito? Estudyante siya talaga. Kaya may time na sabi ko umabsent siya. Pero hindi siya umabsent kasi nag-aaral nga siya. Tapos yung weekend naman na nandito tayo, sabi ko, kung gusto niya mag-leave lang kunyari, ganyan. Mas malaki kasi yung bayad dito pala kapag ka-weekend. Kinuwento ko na yan sa previous vlog. Weekend rates. Yes, Weekend rates. So, kapag ka-weekend, meron surcharge na mas malaki dito. Like, nung kinainan natin na Shanghai Street, May parang ilang percent? 10 ba? Uy, hindi naman. Hindi ba 10? Pero sa Fortune Alley, 10 guys. Sa kinainan natin. 10. Weekend surcharge na nakalagay doon. So, Iba pa yung holiday. Alam Iba ko pa may yung holiday. holiday din eh. kaya kapag kayo mga taga Melbourne dyan, pagka pala weekend, ang laki pala ng inyong kinikita dito. Okay? So, ito, next question tayo. Ito, medyo personal to. Huwag mo nang sabihin na lang yung sarili mong thing, okay? Pero ano siya, if mag-start dito sa Melbourne, magkano yung entry level? Usually lang nang sasahurin nila. Yung sabihin natin entry, hindi yung nakapromote na rate na parang ano, para lang may idea lang yung mga tao kung magkano talaga sa CBD area yung sahod. Sa mga interesadong mag-work dito at the same time mag-student, yung both thing na yan. Ulit lang na it depends kung anong professional mo. Pero sa akin, sa hospitality, alam ko nag-range siya sa starting, nag-range siya sa 24 to 25 dollars per hour. Per hour. So, tapos maximum of ilang hour ulit? Pwede? 24 per week. 24 per week? Per week. Diba guys? 24 hours times 25 na sabihin nating dollars. So, yun. So, ilalagay ko yung total price dito sa screen. Okay? Yun yung estimation lang. So, ito, last question ko na to. Kung may viewer tayo na gusto magstay dito sa Melbourne, like yung ginagawa mo na na mag-aaral dito ng 2 years ka, di ba? 2 years, tapos mag-work. Ano yung advice mo sa kanila sa first timer? Paano sila magsisimula, if ever? Kung ano yung parang step lang or general advice mo para meron silang idea. For me, guys, do your research. Pinakauna yon, do your research. Kasi mostly yung mga tao parang naiengganyo lang sila na magpunta dito kasi nakikita nila sa iba na, ay, ang laki ng sahod, ganyan, parang ang sarap ng buhay, ganyan. Pero guys, behind it, mahirap yung process. Lalo yung pag-aayos ng visa, ganyan. So, yun yung masasuggest ko na do your research and hindi lang yung kung magkano lang yung magagastos nyo dito, wag punta dito. Research din yung kung paano yung life dito talaga, ganon. Kasi, wala namang madali. Kahit saan naman, wala namang madali. Pero, for me, fulfilling lang siya kasi dream ko talaga to na mag-aral and mag-work dito sa Australia. Saka kasi alam mo, ako personally, since alam mo naman taong TikTok ako, di ba? Ganyan. So, kapag kasi dun sa TikTok, nag-scroll ako na FYP, may time na ang lumabas sa FYP ko, puro mga, yung mga nag-iinganyo, na mag-apply ka sa Australia, ganyan, ka ganito yung kikitain mo, ganyan yung kikitain mo, mag-aral ka, ganyan. Yung ka talaga kasi, pagka nalaman mo na, ay, ganito yung sinasahod niya. Pero guys, kailangan mag-research talaga kayo ng maigi. So, yun po ang advice ni Miss Maki Baldonado. Okay, so ito, last question na to, bonus na lang to. So, kung i-rate mo yung living mo dito, like, in terms of saya, number 1, in terms of parang compensated, homesickness. So, saka homesickness, bahala ka. So, yung tiki-tiki. Sige, sa saya muna.
So, saya 8. 8 out of 10. Kasi syempre malungkot. Malayo Oo, kasi ang layo, guys. Kaya siguro last year, 3 beses ako umuwi ng Pinas. Kasi ganoon talaga ako na-homesick. Parang, kasi malapit ako sa family ko So, nung nalayo ako, parang gusto ko na lang umuwi, ganun. Pero, yun lang, 8 out of 10. Sa ito na lang, iba naman to, Filipino community. Yung rate mo dito, Madaming Filipino dito, guys. Tapos, ang dami ko ring naging friends. Na Pinoy? Oo, Pinoy. Doon din kasi sa school ko ang daming ding Filipino Pinoy. talaga? Marami talaga. Lahat sila mga cookery din? Oo, mga cookery din. Hindi kasi yung school ko na yun, for cookery talaga siya. Culinary thing. May culinary, may sa pastry, ganyan. Pero more on hospitality. Saka na lang, Melbourne living na lang. Yun na lang. In general. And justify, elaborate, bakit ganyan? Siguro 8 out of 10 din. Bakit hindi perfect? 7 or 8 out of 10. But Hindi talaga perfect. Kasi meron talagang downside. Lahat naman meron. Which is previously yung nag-ayos ako ng visa ko ulit. Kasi nag-extend ako ng visa ko Kasi nag-advanced diploma ako. So, yung process na yun, ako talaga lahat nag-ayos and all. I would say na ilang beses ako nag-breakdown kasi ang hirap talaga. Sabi ko parang ito pala yung adulting. Ganun. Ang hirap talaga, guys. So, ayun, feel ko 8 out of 10. And usually kapag ikaw, since kami may time na pwede kaming from Manila to Melbourne pa uwi, mura namin nakukuha yung ticket, ganyan. Kayo kapag kunyaring mga nagtatrabaho from here, pagka uuwi kayo, magkano usually ticket? Yung mga 40K, gano'n? 50K? Yung mga huling... Yung pagka from here manggagaling, kasi iba yun iba yung presyo. Hindi, same lang siya. Same lang din. Yung huling uwi ko daw, pero siya, parang 40K. 40K. Kasi biglaan yung uwi ko nung April. So parang napamahal ako. Pero yung mga previous pa nun, yung pagka maaga ko siya binubook, ahead ko siya binubook. Alam ko nakakuha ko meron 18K lang balikan 18K. na. Sempak. Lagi akong sempak, guys, kasi nagtitipid talaga ako. Same lang pala. Mas mahal pa, guys, yung ticket natin. Kasi yung ticket ko dito, papunta dito, 48,000 PAL. Balikan. Saka kasi biglaan nga siya PAL siya. Oo. Tapos yung kinancel ko naman na sempak, parang 18,000 din kapag ka-round off. Nasa ganun. Nag-range. So yun, guys, di ba? Na-interview na natin siya. At least kahit paano meron kayong nalamang insight about sa isang lokal, ganyan. Nakapag-share siya ng kanyang fun facts, nakapag-share siya ng kanyang mga kung ano yung top niya dito, at kung gusto niyo din mag-work dito as a may naka-student visa, ganyan, may alam na kayo, di ba? Yan. So again, follow nyo nga pala siya. Ayan, meron siyang YouTube. Ilalagay ko dito yung screenshot ng YouTube channel niya if ever kung gusto nyo. Kaya lang hindi kasi siya consistent mag-upload. Pero syempre saka nag-work ka din. So understandable. Yung vlog ko kasi for fun lang for me. Hindi ko siya sineseryoso na talagang go na. Ganun na ganun. Kaya yun, i-follow nyo siya, guys, dyan. Ang mga content niya all about Australia. Pero ngayon, ongoing niya is New York. Okay, so yan, papanoorin din natin yan. And hindi ko sure kung matutuloy kami, pero kung nagpaplano kayo magpunta ng New York, alam niyo naman, guys, meron na tayong US visa. So pwede na. Pero parang nag-iisip kami kung mga bandang May, no? Summer. Pero hindi pa sure. Kasi meron siyang, kasi to ano yan? Bangtan ba tawag sa inyo? Army pala. Army, ayun. So Army siya, guys. So plano niya magpunta daw ng Korea ng June, tawag doon? Ang dami kong sinishare sa inyo, oversharing na to. pero baka hindi kayo matuloy sa New York kasi mas pipiliin niya yung BTS. Ganun lang talaga yun, like literally, okay? So guys, dito sa side na to yung tourist. Then, dito naman, andito yung Serai. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Ayun yung color red na yan, Serai, which is yung Filipino resto na upscale, na medyo fine dining, no? Next time pupuntahan natin yan. Diyan daw may kangaroo. May kangaroo dyan na binibenta. Kangaroo meat. Nandito ngayon tayo, guys, sa area ng hotel natin. Itong medyo yellow na building na yan. Yan yun. Tapos, pupuntahan tayo dito Palermo. Ito. Palermo Perfumes. So, 50 ml exclusive designer niche fragrances. $35. 35 lahat? Like lahat, 35? Ang galing. Ay, ayan. Okay. Mga ano. Ano yung mga brand na nakalagay? Ano yung... Oo nga, may mga Lacoste, may mga something. Wait lang, check ko muna. Ayan, guys, yung mga brand do. Meron ditong Burberry, meron ditong Cartier, Chanel, Jo Malone. Oh my God, mayroong Jo Malone. Tapos, tigan nyo, naka ganon naka-red kapag unisex fragrances. Guys, tigan nyo, may lilabo din dito. Yung babango natin dito, number 548 nila, the Noir 29. Ito yung sikat, yung Santal 33. Though, ang favorite ko kasi sa lilabo na amoy is yung
Danor 29, Santal 33 hindi gaano, pero itong matcha 26 favorite ko din yan. May RL din sila. $35 guys each. So ito yung nagustuhan ko. Itong tatlo. So bibili natin siya. Pili pa tayo ng isa. Alam niyo yan, medyo mahilig tayo sa pabango. Dapat siya nag-i-invest para kapag kadadaan kang ganyan. Uy, Ivan, anong amoy yun? Ang bango. Di ba? Ganun. Basically guys, may mga number. Ganyan nag-work. Tapos ito siya. Tingnan nyo kung gaano kadami yan. Mga dupe siya ng mga sikat na perfumes. So guys, nagtanong ako kung ano yung bestseller nila. Number 1 is this one. Margiela Jazz Club. And, what's this again? Zyjob Evapora. Zyjob Evapora. Yeah. So, mas maano tong Evapora guys. This one. Mas gusto ko to. Sige, bilhin natin. So guys, ito bibili natin. 4 na perfume. At least meron tayo din remembrance sa Melbourne. Pakiramdam na nabudol mo. Saya, no? Basic ang binili ko nung punta ko dito sa app. Hindi kasi nga, hindi naman tayo balik-balik dito sa sa Melbourne, di ba? Bihira lang naman. Tapos ayun, no? Tingnan nyo, ang dami. Yung number. The numbers are underneath of the bottle. Okay. Yeah. Light blue. Okay. DNG. Okay. Evapora Zyjob. Okay. And the Matcha Labo. Okay. And the Wood Sage by Germano. Okay, okay. Thank you. Ayan guys, Palermo. Nakabili tayo here. Punta kayo dito guys. Napakadaming options. Like literally. We're here sa Yarra River. So itong area na to, if ever, hindi ko kasi naipakita, pero tumuwid lang kami from there sa Flinders Street Station, no? Sa underpass. Then ito na siya. Tingnan nyo, kami nag-i-inhale ngayon ng Thai inhaler kasi guys, nasa Palermo, ang tapang ng amoy sa loob, iba-ibang amoy. Tapos ayan, nakabili nga tayo. Natutuwa ako. Napakahilig ko sa perfume. Kaka-relax dito sa Yarra River, oh. Pwede kayo talagang tumambay. Tapos yung ano dito guys, yung sunlight, oh. Iba yung sun-kissed, ano dito? Iba yung sun-kissed effect. Okay guys, maghihiwalay na kami. Bye-bye. Babalik na lang ako dito ulit siguro next year. Oo, 10 years naman Kung hindi autumn, spring, pero sure na hindi summer. Okay? So yan, thank you guys so much. If ever guys, kung gusto nyo siya i-follow, yung ilalagay ko screenshot ng kanyang YouTube channel dito, okay? So, bye-bye! Bye-bye! Okay guys, so we're currently here now sa common area dito sa Ibis Budget Melbourne CBD. And gusto ko lang i-share sa inyo na today, ito na nga yung final day natin. Last vlog na po natin to dito sa Melbourne for this trip. And yan, gusto ko lang i-share, tignan nyo, nakabili tayo ng AirPods Pro 2. And yung dati ko kasi, sira na siya. Kailangan ko na din talagang bumili ng bago. Yung dati yung parang AirPods Pro 1 yung meron tayo. So this one, nakasale siya. And kin-credit card ko lang ulit siya para sa points. And ang binayaran natin is how much? $349. Grabe, super sale na siya sa halaga na yon. Pinagkumpara ko yung presyo sa Pilipinas at yung presyo dito. Tapos yung kaibahan, di ba? And mas mura actually AirPods lang, AirPods 4. Kaya lang, gusto ko kasi merong active noise cancellation para sa aeroplano, di ba? Kapag may time na ganun. So worth it siya. Bubuksan ko siya baka kasi hindi pa naman tayo magko-customize or something, domestic pa lang naman, no? Pero bubuksan ko pa rin para just in case lang. Sa airport ba akalain, di ba? Pero feeling ko hindi, domestic lang naman. Unboxing! And habang pinakikita ko sa inyo ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na super ganda po talaga ng choice natin dito. Like dito sa hotel na to, napakaganda ng location. I-recommend ko talaga siya. Again, yung price, kung magkano ko to i-book, lalabas dito sa screen. Poing! Ayan. So, kung gusto nyo to i-book, yung link ilalagay ko sa baba at pwede nyo gamitin yung code kong Paul Ivan Club para magkaroon kayo ng discount. So far po, ay nagustuhan ko sa kanya is yung location niya. May tapat na tram at meron ding tram din sa gilid at libre yun. May katabi tong Betty's Burgers pero hindi na ako muna kumain dahil sa susunod ko na lang siya itatry kahit alam kong sikat siya. Kasi guys, kain na din tayo ng kain naman. Hindi naman kasya lahat sa intestine natin, ano. So, yun. And, meron ding isang train line lang na sakayan from Southern Cross Station going here. So, yung Southern Cross Station, doon bumababa yung Skybus. Kaya super okay siya. Yung service nila okay. Yung wifi speed okay. Then again, ang sinabi ko lang sa inyo, medyo madilim lang talaga yung room, pero sulit na rin siya kung on a budget kayo, okay? So, yun lang naman ang gustong sabihin. Dito na nagtatapos tong vlog na to. Sana meron kayong mga natutunan. At kung bibili kayo ng gadgets, try nyo dito sa JB Hi-Fi. Meron mga sale. Hindi lang tong AirPods. Though, ito lang kasi talaga yung focus natin at binuksan ko lang siya.
Ayan, para kapag kunyari na-check sa airport at least is makikitang bukas. So, yung AirPods 2 ba, ano na? Ayan, Type-C na pala siya. Kasi yung before, hindi pa Type-C. Okay? So, tara na. Abangan nyo pa ang mga susunod kong vlog dito sa Australia. And ang makikita nyo na sa susunod ay papunta na tayo sa Sydney. Thank you guys so much. If ever kung gusto nyo maging updated, yung social media handles ko, ilalagay ko dito sa screen. At pwede nyo ako dyan i-follow. Follow nyo po ako sa Instagram para real-time update. At sa mga may nag-reco ng cookies, ito yung gusto ko, yung chocolate chip cookies. Though medyo makunat na siya, hindi ko alam kung ba't ganun. Binili ko siya sa Coles. So, okay naman siya, masarap siya. Puno nga ito, katagin nyo kung ilan na lang yung natira. Okay lang. Bye-bye guys. Thank you guys for watching. Again, this is Ivan Man. So, yun na. Thanks!